Sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Yan, say it every day. Sa 10 taon natin pagdedeklara niyan, marami na ang mga tunay na nakita nating super blessed, tunay na pinagpala at masaya, happier than happy. Amen? Amen. Yan. So magpatuloy po tayo sa ating pinag-aaralan. So tayo po ay nasa last leg na po ng ating series na Revitalizing the Church. Part number 5 na po tayo. And ang topic po natin ngayon ay Getting Sidetracked. Yan. Napag-aralan na po natin ng mga nakaraan yung ibig sabihin ng revitalize. Diba? Sa madaling sabi, ito po ay bigyang buhay muli. Yan, muli. Kasi nga, iba, papasiglahin ulit natin, bubuhayin natin ulit muli. So, now, let's say for example, ano nga yung week 1, di ba? Attending the church. Always, di ba? Regularly, di ba? Let's say for example, regular nang uma-attend yung mga kapatiran sa ating church, di ba? And then, people are actively serving. Yan, naglilingkod na sila, may ministry na lahat. And then, meron na silang servant heart, di ba? Servant leadership. The church is now indeed revitalized. Okay na, nabuhay ng muli, di ba? Ang tanong, hanggang kailan, di ba? At dyan po papasok ang ating lesson for today, getting sidetracked. Getting sidetracked means losing focus and shifting attention from a primary task, subject, or goal to a less important activity or thought. So, ano daw yung getting sidetracked? Unang keyword doon is losing focus. Nawawala tayo sa focus, nadidistract tayo sa mga kailangan nating gawin. Diba? Halimbawa, magno-notes ka dapat. Yan. Dahil wala kang pen and notebook, kinuha mo yung cellphone mo. Diba? Doon ka sana magno-notes ng mga pag-aaralan natin ngayon. Kaya lang, habang sinusulat mo yung title ng lesson, habang tinatype mo, Getting Sidetracked, may nag-notif, may nag-message daw. So, ano nangyari? Binuksan mo ngayon yung message. Ngayon, kahit di mo naman ni-replyan, nag-kick in na yung muscle memory mo. Pagka-close mo ng messenger mo, inopen mo yung Facebook mo, nag-scroll ka na, nawala na sa isip mo, ay, nasa church pala ako. Yan. Nawawala ka sa focus. Yan. Hindi mo nagagawa kung ano yung dapat. Isa pang keyword doon na nabanggit is shifting your attention. Nare-redirect tayo sa mga less important na gawain. Halimbawa, nagluluto ka, di ba? Pagkahiwa mo ng sibuyas, naghugas ka ng kamay, tapos hinahanap mo yung kitchen towel, yung pamunas ng kamay, di ba? Naalala mo, kakalaba ko lang pala. So pumunta ka sa labas, kinuha mo. Pagtingin mo, hala, di pa pala nahahango yung mga sinampay. So kinuha mo na lahat ng sinampay. Pagkuha mo ng sinampay, nilapag mo doon sa sofa, tiniklop mo na. Tapos naalala mo, parang may gagawin yata ako. Nakalimutan mo na yung hapunan, nakatiwak na yung nahiwa mo na sibuyas. So gano'n, nawawala yung focus, nalilipat sa ibang less important. Tandaan po natin yung word, less important. Hindi naman mga walang halagang bagay, pero less important. Kasi okay lang naman magtiklop mamaya, pero ang importante, makakain muna tayo. Diba? Makakain muna pagdating ng mga bata, pagdating ni mister na nagagaling trabaho, makapagluto muna. So nasi-shift yung attention. And then given the example, ito pa yung isang element niya. It is a natural human tendency. Ayan. Nangyayari po ito sa lahat. Na-experience nyo na po ba na meron kayong ginagawa na isang bagay, tapos maya-maya, madidistract kayo, iba na yung gagawin nyo? Naranasan nyo na po ba yun? Amen. So, lahat, nangyayari yon sa ating lahat. It is a natural human tendency. Lahat tayo nasa sidetrack, nadidistract. So, kailangan alamin natin kung ano ba yung dapat nating gawin para makapagpatuloy tayo sa mga importanteng kailangan nating gawin. Focus tayo sa mga pinapagawa sa atin, di ba? Kasi kahit gaano tayo ma-revitalize, kung saan-saan naman tayo mapupunta, baliwala din. Kahit gaano kainit yung ating paglilingkod, kung wala rin naman tayong patutunguhan, wala rin tayong mapupuntahan, hindi rin tayo nag-i-improve as a whole, bilang church sa kabuuan, wala din, di ba? So, nadidistract, nawawala sa focus. Ang isang church, kahit gaano ka revitalized, kung madidistract, basta sidetrack, wala din.
kahit gaano kaganda ang plano, kahit gaano kaganda ang programa, kung madidistract sa mga bagay na hindi naman dapat i-prioritize o bigyan ng pansin, hindi magpapatuloy sa paglago. Yan. Ganito po ang nangyari sa remnant ng mga Jews sa panahon po ni Prophet Haggai. Yan. So bago po natin basahin yung text, bigyan ko po muna kayo ng konteksto kung ano po ba yung nangyari. Alam niyo po ba yung Book of Haggai? Alam mo, may Haggai pala, di ba? Maikli lang po ito, 2 chapter lang po ito. Sa katunayan nga po, nung binasa ko to, binasa ko yung 2 chapter, di ba? Pwede ko na sabihin na, pag upo ko na yon, pagtayo ko, nakatapos ako ng isang libro. Yes. Di ba? Kasi 2 chapter lang, parang 2 page lang siya sa Bible. So mamaya, pag uwi nyo, basahin nyo yung chapter 1 and chapter 2 ng Haggai, di ba sabi nyo, uy, nakatapos ako ng isang libro ngayon. Yan. So, yan. Ito po yung konteksto para po mas ma-appreciate natin. Okay? If we go back to the book of Isaiah, di ba? Yung mga Jews po are exiled sila sa Babylon. Kaya dahil exiled sila, meron silang exiled mentality. Hindi naman tayo taga rito, mga slaves tayo dito, prisoners tayo dito. Our land is in ruins in Jerusalem, di ba? In ruins po yung Jerusalem noon. And then, come Persia, yung Persia na pinamumunuan ni Cyrus. Yan. So, na-conquer nila ngayon yung Babylon. And then, si Cyrus na po yung nag-ahari doon, si King Cyrus. Ngayon, nag-issue siya ng decree. Ito yung importante ng decree. Ang decree po ni King Cyrus, yung lahat ng mga exiles, kasama po yung mga Jews, yung mga taga-Jerusalem, go back to your own land. Sabi niya, pagkatapos niya makonquer yung Babylon, kayong mga alipin, kayong mga exiles, sige, bumalik kayo sa pinanggalingan nyo. At, meron pa siyang kasunod, i-rebuild nyo yung mga temple ninyo doon. I-rebuild nyo yung mga bahay-sambahan nyo. So imagine, si King Cyrus, hindi siya kumikilala sa Diyos, not necessarily Christian that time, ginamit siya para pabalikin yung mga Jews to rebuild the temple. At meron pang kasunod. Cyrus even gave money to give their temple, di ba? Kumbaga, pinarelocate na, may ayuda pa. So, ganun yung nangyari nung nakaraan. So, the remnant, remnant po yung sinasabi natin kasi hindi po lahat. Pag sabi po natin remnant, iilan na natira. Okay? Hindi po kasi lahat sumama na bumalik doon sa Jerusalem. Bakit? Kasi it's their choice naman din. Kasi nga, in ruins yon. So, walang trabaho, walang opportunity, walang mga pananim doon. So, kumbaga, back to zero. So, kaunti lamang yung mga sumunod. Tapos, pagdating nila doon, nag-start na sila, di ba? So, may pera nga na binibigay si King Cyrus. So, at first, altar lang muna yung binild nila kasi simula. Kasi di naman binigay ni King Cyrus sa isang buo. Okay? After that, nung altar, sinimulan nila sa small temple. Diba? Build sila ngayon. Yan, nagsisimula na silang magtayo ng temple. Kaya lang, this is what happened. Si Cyrus po, si King Cyrus, napalitan ni King Darius. Ayan. And then, when Darius came to power, sabi niya, itigil natin ang funding, di ba? Wala nang pondo para doon sa Jerusalem. I-stop na natin yung funding. 2 years ng reign ni King Cyrus, nag-build sila. Yan, tuloy-tuloy sila, ginagawa nila. Nagsimula sila sa altar para ka makapagsimula na. Kumbaga, kubo muna para lang makapagsimula muna ng church, di ba? Tapos, nag-build sila ng small temple, small church. Kaya lang, nawala yung funding kasi nga napalitan na si King Cyrus, dahil si King Darius na. So, huminto na rin sila. Hindi nila ginalaw yon for 14 years. Kung naiwanan nila yung pader na kalahati, for 14 years, kalahati lang yon. Kung naiwanan nila na walang bintana, for 14 years, walang bintana. Kung walang tiles, wala pa naman tiles noon, di ba? Kung walang tiles, 14 years nilang naiwan na gano'n yun. So, they stopped nung tuminto na yung ayuda, di ba? Yung support, funding galing doon kila King Cyrus nung inutos ni King Darius. Yan. Iniwan nila. So, then after 2 years, di ba, 14 years na iwan, and then after 2 years, eto na, come the Lord,
God has spoken sa pamamagitan ni Prophet Haggai. So babasahin po natin yung kalahati ng libro. Mamaya po pag uwi nyo, basahin nyo na lang po yung chapter 2. Ayan, makakaisang libro tayo ngayong araw. Yan, a call to build the house of the Lord. So verse 1, medyo mahaba po. Sabihin nyo nga po, parang journal, salitan po tayo. Ako po muna sa verse 1. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua, son of Jozadak, the high priest. Verse 2 po, kayo po. The Lord. The time has not yet come. Ayan, verse 3 po. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Ano po yung sabi sa verse 4 po? Kayo po. Is it a time for you yourselves to be living in paneled houses? Ayan, verse 5. Now, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Ayan, verse 6 po. Sabayan ko na rin po kayo. You have planted much. Tanim. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes. Ayan, diba? Next verse po. This is what the Lord Almighty says. Inulit niya ulit. Give careful thought to your ways. Go up in the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Verse 9, you expect much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Bakit daw? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin. Ayan. Yan, with your own house. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew, and the earth its crops. Yan. I called for a drought on the field and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil, and everything else that ground produces, on people and livestock, and all the labor of your hands. Yan. Verse 12, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. Yan. Verse 13, then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. Yan. So, medyo mahaba po. So, kaya unti-untiin po natin. Yan. So, to give you, di ba yun na nga po, binigay ko po sa inyo yung konteksto. So, eto na, after 14 years, nagsalita na ang Diyos pamamagitan ni Propeta Haggai. Di ba? Na, bakit parang walang nangyayari. Parang walang nangyayari. Bakit? Kasi na-sidetrack na sila. Ito po yung last example ng pagiging sidetrack. So, himay-himay na po natin, isabay na po natin yung lesson natin. Ang pag-aaralan po natin ngayon is how to avoid getting sidetracked. Yan. How to avoid getting sidetracked. And una po is always put God first. Yan, number 1 po yan. Always put God first. Sige po. Balikan po natin yung mga unang text sa Haggai, chapter 2 hanggang chapter 1 verses 2 to 6. Ayan, simulan na po natin sa verse 2. Ayan. Yan. This is what the Lord Almighty says. Ito daw. These people say the time has not yet come to the Lord's house. Hindi pa daw ito yung panahon. Bakit? Walang pera kasi wala nang ayuda. In-stop na, di ba?
Parang sabi nila, okay lang na hindi mo na humayo, puno pa naman yung church, 'di ba? Para gano'n, kung ikukumpara natin ngayon, okay lang na hindi mo na mag-raise ng ministers, 'di ba? Andiyan naman sila Tita Malu, 'di ba? Andiyan naman sila Teacher Mary sa mga children. May boses pa naman si Ate Joy, 'di ba? Nakakatugtog pa naman si Pastor. So, okay lang. Wag na muna, stop na muna yung nagawa natin nung 2 years, 'di ba? Okay lang muna na hindi mag-raise ng mga leaders. Kaya pa naman tumakbo ng church, 'di ba? Sa verse 3, then the word of the Lord came through the prophet Haggai. Ito yung verse 4. Is it a time for you yourselves to be leaving your paneled houses while this house remains in ruin? Yeah. To give you a better context din po, di ba? Hindi po nila tinuloy yung paggawa ng temple. Pero yung mga bahay nila, paneled houses na po. Ibig sabihin, gawa na sa kahoy, matitibay na. And yung mga paneled houses po, ibig sabihin, nag-import pa sila ng mga kahoy, ng mga materyales galing sa Lebanon, di ba? So, hindi basta-basta, iniwan nila yung church, iniwan nila yung temple, pero pinagarbo, pinaganda nila yung sarili nilang bahay, di ba? Parang nag-disagree naman ang Diyos sa mga dahilan nila. Hindi pa panahon, hindi sang-ayon ang Diyos sa rason nila. Kasi sinasabi nila, hindi pa panahon, pero yung bahay nyo, panel, na kumbaga, yung bahay nyo pang subdivision niya, di ba? Yung church ko, kubo pa rin. Para ganun yung sinasabi niya. Verse 5, now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Yan. Sabi niya, sandali nga, usap tayo. Di ba? Sabi niya, give careful thought to your ways. Di ba? Parang sa ibang salin po, consider your ways. Di ba? Pag-isipan niyo kung ano ba yung mga pinaggagawa ninyo. You have planted much. Diba? Ang dami nyo nang tinanim, pero konti lang yung inanin nyo. You eat but never have enough. Drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages, sumweldo ka, di ba? Only to put them in a purse with holes in it. Pagkakuha, dumaan lang, withdraw lang. Pagka-withdraw, kung saan na napunta. Bills, bayarin, tuition, di ba? Parang may natira ka pa pangkain sa 1 linggo, 2 linggo bago sumweldo, parang kulang pa, di ba? Trabaho ng trabaho, parang wala naman tayong napapala, di ba? Nagtatanim ka, pero di ka umaani, kumakain, pero parang di nabubusog, umiinom, pero hindi nako-quench yung uhaw, nagtatrabaho, pero parang walang pinatutunguhan. Bakit? Kasi po, meron silang nakalimutan na isang importanteng bagay. To put God first. Yan. Masyado silang busy sa mga bagay sa mundo, 'di ba? Nakalimutan na nila ang para sa Diyos. Kaya ayon, parang wala lang. Again, time and time again, sasabihin po namin, walang masamang magtrabaho. Amen? May gusto nga namin, lahat tayo dito may trabaho, di ba? May magandang trabaho, may matataas na sweldo, gustong-gusto po natin yan. Walang masamang magnegosyo. Amen? Gusto nga po namin yung mga gusto magka-negosyo, makapagtayo ng negosyo para makapag-generate sila ng trabaho para sa mga kapatiran natin. Amen? Amen. Wala, gusto natin yan. Walang masamang asikasuhin, alalahanin ang pamilya. Walang problema dyan. Gusto nga ng Diyos yan na ikaw na pinamumuhay mo kung paano niya dinisenyo ang isang pamilya. Wala po tayong problema sa mga ganyan. Ang ayaw po natin ay yung ipagpapalit na po natin ang Diyos sa mga bagay na ito. Nagtrabaho tayo, Lord, wait lang. Di ba? Nag-aral, nagnegosyo, Lord, wait lang. Tapusin ko lang to. Kailangan ko lang kumuha. Ipon muna ako, di ba? Nasikaso yung pamilya, Lord, wait lang. Bata pa kasi yung anak ko. Lord, wait lang. Elementary pa lang kasi yung anak ko. Lord, wait lang. High school na kasi yung anak ko. Lord, college na kasi yung anak ko. Di ba? Lord, sige, eto na, nagtrabaho na yung anak ko. Kaya lang, bata pa yung apo ko eh. Ala na, hindi na naubos yung dahilan. Hindi na isang tabi na, hindi na nauna o hindi na nagawa, hindi na nabigyan ng panahon ang Diyos na buhay. And ano po yung verse natin dyan? Alam po natin yan. Matthew chapter 6 verse 33, di ba? Pamilyar po tayo sa verse na yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Yan, lahat po yan, maidadagdag sa'yo. Paano ang pangangailangan mo, di ba? Huwag kang mag-worry sa kakainin mo, sa iinumin mo, sa susuotin mo. All these things, lahat to. Di ba? Sabi po yan, pangako po yan ng Diyos. Hindi naman sinabing some of these things, yung mga pangangailangan po. Sabi niya, all of these things shall be added unto you. Ayan. So maging malinaw lang po mga kapatid, kapag sinabing put God first, ito na, pag sinabing put God first, hindi po ibig sabihin na unahin mo ang Diyos tapos okay na. Paano po ba yun? Halimbawa, Sunday ngayon, nagsimba ako, okay na Lord, inuna na kita. Ayan. Mamayang hapon, Monday to Saturday, ako naman nabigyan na kita, nauna na kita. Tapos sa Sunday morning, gigising ako maagang maaga, unahin kita Lord. Yan. Tapos Sunday ng hapon hanggang Saturday, akin na ulit Hindi po ganon mga kapatid. Sabihin sa katabi, hindi ganon. Yan, hindi po ganon. Yan. Putting God first means putting God in the core or center ng lahat ng ating ginagawa. Hindi porket nag-church ka na ng Sunday, okay na. Okay na Lord, nakapagsimba na ako, nauna na kita. Hindi po ganon. Putting God first means isama mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Iniisip mo ang finances mo, kailangan kasama ang Diyos. Una ang Diyos sa finances mo. Iniisip mo ang trabaho mo, papasok ka ng trabaho, kailangan una ang Diyos sa pagpasok mo sa trabaho. Paano yun? Malulugod ba ang Diyos sa mga ginagawa ko sa trabaho ko? Diba? Mapapapurihan ba ang Diyos kapag nakita ng boss ko na maganda ang ginagawa ko? Ganito pala magtrabaho ang isang Christian. Diba? Malulugod ba ang Diyos kung tutulog-tulog ka lang sa trabaho? Di ba hindi? Bakit? Christian pa naman, walang ginagawa sa trabaho. Di ba? Malulugod ba ang Diyos sa mga ginagawa ko? Inisip mo yung family mo. Malulugod ba ang Diyos sa way ng pagpapalaki ko sa mga anak ko? Di ba? Always put God first. Isama mo siya. Hindi siya yung gagawin mo lang first thing in the morning, tapos the rest okay na sa atin na. Hindi po ganon. Putting God first means putting God in the core or in the center of everything that we do. Whatever we do it all for the glory of God. Amen? Amen. Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Ayan. Sa lahat ng bagay, una ang Diyos. Amen? Amen. So Proverbs chapter 3 verse 6 sa Living Bible po. In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Ayan. Kaya pala hindi maging successful yung mga pinagkagagawa natin sa buhay. Bakit? Hindi natin inuuna ang Diyos. Pero ayan po ang pangako. In everything you do, sa lahat po ng gagawin natin, hindi lang kapag linggo. Okay? In everything that we do, put God first. Unahin natin ang Diyos. And He will direct you. Ayan, yan po yung pangako. Tuturuan ka niya, i-direct ka niya. And crown your efforts, lahat ng ginagawa mo with success. Ano ang kailangan gawin lang? Put God first. So ito yung nangyari sa remnant ng Jerusalem. Hindi na nila inuuna ang Diyos. Nakalimutan na nila ang Diyos. Kasi paano mo nga hindi masasabi, di ba? Napaligiran na ng nagkagandahang bahay, subdivision na yung paligid, pero naiwang kubo yung kanyang bahay-sambahan. Yan, so nakalimutan na nila yung reason kung bakit sila nandoon. Kung bakit kaya inunan na nila yung sarili nila. Ano nga po ba ulit yung reason? Imagine ano po yung reason? Yung decree. Di ba? Ano yung decree? Na to rebuild my temple. Imagine, hinango sila sa pagiging slaves nila, pagiging exiles, ibinalik sila, tapos ano lang ang decree, anong gagawin? I-rebuild ang aking temple. Di ba? Binigyan pa nga sila ng panimula ng provisions. Kaya nung una, ginawa nila, di ba, for 2 years. Kasi ang pagdating nga nila doon, para makapagsimula, gumawa sila ng altar mismo, di ba? Kubo lang muna, di ba? Gumawa silang parang kubo lang. Okay, altar muna, tapos mini temple. Okay? So, kaya lang, nung nawala na yung support from King Cyrus, nung hindi na okay ang lahat, ala na. Nawala na sila. Tumigil na. Diba? Nakakalungkot. And this applies to a lot of Christians nowadays. Diba? Marami po ang ganyan. Sa simula, sobrang on fire, diba? Once na tumanggap kay Lord, sobrang on fire, sobrang init, number 1 sa attendance, mas maaga pa sa pinakamaaga, diba? Nagtatanong agad, saan ba may Bible study? Sama ako, diba? May event ba sa church? Punta ako dyan, diba?
Anong prayer list natin ngayon? Pag-pray natin, sama ako dyan, di ba? Anong item natin ngayon? Anong maitutulong ko sa church? Yan. Kaya lang, nung medyo hindi na okay ang lahat, nung sinubok na, ayan, katulad nila, nawala na yung funding. Galing doon kay King Cyrus kasi nga napalitan na. Wala na. Huminto na. Nawala na sila doon sa focus nila doon sa temple. Nawala na ang focus nila sa Diyos. Ano ang ginawa nila? Kumayod na sila para sa kanila lang. Hindi na sinama ang Diyos na buhay. So, kaya nga po, granted, di ba? Ayan, so kaya nga po, lagi ko pong sinasabi yan sa mga nakakahadel ko sa youth. Lagi niyong tatandaan, go back to the reason why you started in the first place, di ba? Bumalik ka doon sa pinaka-day one, di ba? Granted, na pagdating mo dyan, hindi ka naman agad on fire, di ba? Kasi nga, na-invite ka lang naman, napilitan ka nga lang na sumama, di ba? Napilitan ka lang naman na sumama kasi in-invite ka, nahiya kang tumanggi, di ba? Tapos umattend ka pa ulit hanggang sa nagustuhan mo na yung turo, and then naintindihan mo na, and then tumanggap ka na sa ating Diyos na buhay. Kaya tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, di ba? Nung bago ka, sobrang on fire ka, di ba? Kung maglilingkod ako, walang makakaharang, di ba? Walang makakapigil sa akin, maglilingkod ako. Yun, kaya sabi ko, go back to that feeling, di ba? Tandaan nyo yung feeling na yon. Sa tuwing nanghihina kayo, sa tuwing nanlalamig kayo, tandaan nyo, isipin nyo, alalahanin nyo yung pakiramdam, kung gaano ka kasaya, kung gaano ka ka-bless yung pakiramdam mo nung naunawaan mo na tayo maraming basahan, pinulot, kinupkop, niyakap ng ating Diyos, ginawa niyang anak para makasama niya sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Yeah. Balikan mo yung feeling na yon. Okay? Go back to the reason why you started in the first place. And in the first place, hindi naman ipapagawa sa iyo ng Diyos kung hindi niya alam na kaya mong gawin. Okay? Papadaluyin niya ang provision. Marahil naputol yung provision mula doon kay King Cyrus, pero may ipapadala siya. Sana, ituloy-tuloy mo lang sana. Diba? Hindi ka sana na-stuck sa kubo sa maliit na church, di ba? Nagka-mezzanine na sana kayo, di ba? Nagkaroon na sana kayo ng ganito kalaking stage, di ba? Napupuno na sana kayo ng ganito kadaming tao kung itinuloy nyo lang nung nawala yung mga funding galing doon. Amen? Amen. So, tingnan niyo po, di ba? Ganyan lang, magpatuloy lang tayo. Itong church na to, all by the grace of God. Amen? Itong church na to, walang makakapagmalaki na nandito ako, kaya natayo yung church yan. All by the grace of God. Hindi mo malaman kung saan nakuha. Meron lang ilang hollow block. Sige, itayo na, ituloy na. Hanggang nagkapundasyon, nagkabubong, di ba? Hanggang nagkakisame, nagtibag, nag-extend. Ito na, ganito na kalaki, may mezzanine na. And then, hindi pa doon natatapos ang gagawin ng Diyos sa bahay-sambahang ito. Amen? Eh, sige po, pumalakpak po lahat ng naniniwala na hindi pa tapos ang Diyos sa bahay-sambahang ito. And in extension, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabihin sa katabi, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Yan. Kaya magpatuloy lang kung darating ba tayo sa pagkakataong pinanghihinaan, tadtarin ng mga trials, magpatuloy lang. Sabihin sa katabi, magpatuloy lang. Magpatuloy lang. Amen? Dadali at dadaloy ng ang provision ng Diyos. So, number 2, yan. Ano po ulit yung una? Number 1, always put God first. Pangalawa, stay focused on God's way. Sige, balikan po natin yung verse 7. Next pa, andyan lang po kasunod. Ayan. Verse 7, this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Inulit na niya naman. Di ba? Sinabi na yun nung una. Give careful thought to your ways. And sa biblical hermeneutics po, kapag inulit-ulit, ibig sabihin, importante. So sabi ng Diyos, give careful thought to your ways. Pag-isipan nyo yung mga pinaggagawa nyo. Parang okay lang naman siguro yung ganun kasi tatay naman natin siya, di ba? Pag-isipan nyo nga yung mga pinaggagawa nyo. Yan, parang ganun, di ba? Ganun yung pag-review. Isipin nyo kung ano yung mga ginagawa nyo, di ba? Give careful thought to your ways. So, go up into the mountains. Akit ulit kayo sa mountains. Bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. Verse 9, now you expected much, but see, it turned out to be little, kaunti lang.
What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains in ruin. 14 years niyong iniwan. Ang ganda-ganda na ng sinimulan niyo, di ba? Pagdating niyo, nag-build kayo ng altar, tapos naging small temple. Pero after that, in 14 years, iniwan niyo na, di ba? While each of you is busy with your own house. Again, di ba? Tulad na sabi natin, okay lang, di ba? Ayaw naman namin na ang ganda-ganda ng church tapos yung bahay nyo hindi maayos, di ba? Okay lang, pero wag na wag isasantabi ang Diyos para sa ating mga pangsariling kapakanan. Amen? Amen. Dapat laging kasama ang Diyos. Maganda nga yun, sabay eh. And actually, sabay yan. Kapag ka nagbibigay ka sa church, kapag lumalago ang church, sabay yan. Lalago din ang iyong pamumuhay. Gaganda rin ang iyong pamumuhay. Habang gumaganda ang church, gaganda rin ang iyong buhay. Amen? Amen. Proven and tested na po yan. Amen? Amen. Kung hindi ka naniniwala, try mo. Di ba? Wala namang mawawala. Sigurado ako, meron pa, magkakaroon ka pa. Amen? Amen. Yeah. Yan. So, tuloy tayo. Verse 10. Therefore, because of you, the heavens have withheld their dew and earth its crops. Ayun na yung nangyari. Kasi nga, inuna nyo na. Ayan, parang wala tuloy kayong mapala. Diba? Wala kayong mapakinabangan. I called for a drought on the fields and the mountains on the grains, the new wine, the olive oil, and everything else the ground produces, on the people and livestock, and all the labor of your hands. Sige. Dahil dyan, kauuna nyo dyan, wala na, napagod na kayo ng walang pinatutunguhan. Yan. Balik tayo sa reason ulit. Diba? Start ulit tayo, sabi niya, diba? Yung pakibalik ka po sa previous na verse, diba? Sabi niya, examine your ways, diba? Give careful thought to your ways. Balik tayo. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung reason kung bakit ko hinango kayo doon sa Babylon, diba? Rebuild natin ang aking bahay, di ba? Masyado na kayong distracted sa mga makamundong bagay, di ba? Ako naman, nasa sidetrack na kayo eh. Yung church naman natin, mga anak. So, yun, sabi niya, akyat naman kayo. Kuha kayo ng mga kahoy. Tuloyin natin yung maganda niyong nasimulan. Kakapatid, it is a constant struggle. Struggle po talaga to avoid letting the distraction pull our eyes of the Lord, di ba? Talagang pag nadidistract ka, may mga time talaga na maalis yung tingin mo sa Diyos, maalis yung tingin mo sa Lord. Bakit? Ang daming nangyayari, ang daming ganap, di ba? Di mo na alam kung ano yung uunahin mo. Di ba? Ang daming nangyayari, tuition, bayarin, kuryente, tapos tag-ulan, tumulo pa, butas pa yung bubong, naku, bumabaha pa sa labas. Hindi mo na alam yung gagawin mo, anong uunahin mo, di ba? Talaga naman, nawawala yung focus natin sa Diyos kapag ganyan na yung mga nangyayari. The reality is, marami tayong kailangan gawin sa buhay, di ba? And the enemy, ang kalaban natin, patuloy nakikilos yan. Na hardworking din siya, di ba? Kung hardworking kayo dito na nagtatrabaho, hardworking din siya na madistract tayo. Maalis yung paningin natin sa ating Diyos na buhay. Hoping na mawawala na talaga totally yung focus natin and possibly fall so hard na that we never get to get back on track sa mga pinapagawa sa atin ang Diyos. Okay? Mga kapatid, ganito lang po yan. Tandaan po natin yung point number 1. Kung hindi mo na alam kung ano yung gagawin, sa dami ng kailangan gawin, hindi mo na alam kung ano yung kailangan yung unahin, alam niyo dapat yung point number 1. Unahin natin ang Diyos na buhay. Amen? And everything will follow. Yan. Amen. Hallelujah. Yan lang. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, pray. Tawag sa Diyos. Di ba? Kunin mo yung mga pangako. Pangako ng Diyos. Marami tayong alam na pangako ng Diyos. Sinabi niya yan, di ba? Ang tatay mo nga pag nagpangako sa iyo, di ba? Munutan mo ako puti. Bigyan kita 5 piso, pabili mo ng ano. Di ba? Pagka ginawa mo yun, di ba? Tapos pinaalala mo, sabi mo, 5 pesos. Aba, 7 pa yung binigay. Kasi magkano ba yung... Kasi dati ganun-ganun lang yung presyo ng soft drinks ngayon eh. Parang sa yata. Tapos may chichirya ka pa na piso, di ba? O 7 pa binigay, may soft drinks ka na, may chichirya. Ngayon yata, magkano na yung soft drinks? Magtubig po tayo. Ayan. Healthy pa po. Ayan, magtubig po tayo. Ayan. So, ganun, ipaalala mo sa kanya yung mga pangako niya at mag-focus tayo sa kagandahang loob ng ating Diyos na buhay. Amen?
Amen. Ang pamamaraan po ng Diyos, iba sa pamamaraan natin. Ang isip ng Diyos, iba sa isip natin. Kung tingin natin, hindi kaya, imposible, walang magagawa, kayang-kaya ng Diyos yan. Amen? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Staying focused on walking in God's way is not easy. Hindi talaga madali. But this is why Solomon boasts of the importance of guarding our hearts and minds. Yeah. Proverbs chapter 4 verse 23. Yeah. Above all else, sa lahat, guard your heart, for everything you do flows from it. Diba? Lagi natin naririnig, puso ang puhunan. Diba? Kaya guard your heart. Bakit? Lahat ng gagawin mo, lahat ng motivation mo lang gagaling sa puso mo. Amen? Kung nasa puso mo si Kristo, diba, kahit ano pa mangyari, kung sa puso mo, naniniwala ka, ang Diyos ay tapat, siya'y laging sapat, diba? Wala. Wala ka nang dapat ibang alalahanin pa. Diba? Nandiyan na lahat. So guard your hearts, puso, lagi. Bantayan natin ang puso. Marami tayong kailangan gawin sa mundo, pero marami ding pinapagawa ang Diyos sa atin. Amen? Amen. At hindi dahil madaming pinapagawa ang Diyos sa iyo, exempted ka na sa mga problema sa buhay, di ba? Parang kapag sa school dati, di ba, pag inutusan ka, exempted ka, di ba? Parang gano'n, di ba? Pag inutusan ka, ikaw nga maglista ng noisy sa meeting. Habang nasa meeting kami, di ba? Tapos pagbalik ko, magpapaquiz ako. Exempted ka sa quiz, di ba? Lista ng noisy, di ba? So, pero hindi gano'n ang Diyos. Hindi porket madami siyang pinapagawa sa'yo, exempted ka na sa mga problema sa buhay. In fact, lalo pa nga mas madami. Bakit? Sabi ko nga, kung hardworking kayo, hardworking din yung kaaway. Di ba? Babatuhin kayo ng babatuhin ng kung ano-ano. Di ba? Itetest niya yung faith mo. Di ba? Lalo na kung ginagawa mo is maraming mabibless. Di ba? Kaya wag po kayong panghihinaan kapag gumagawa ko kayo para sa Diyos. Tapos sobrang daming nangyayari sa inyong hindi magandang bahay, huwag po kayong panghihinaan. Bakit? Kasi ibig sabihin, effective yung ginagawa nyo, natatakot siya, natathreaten siya. Amen? Amen. So magpatuloy lang po tayo. Ituloy po natin yung mga ginagawa natin para sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Yan. Kaya lang po kasi minsan, nakakalungkot, eto na nangyayari. Halip na manaig yung pananampalataya, halip na magpatuloy sa pinapagawa ng Diyos, nadadaig tayo ng kaaway. Nagdududa na po tayo at nawawala ang ating paningin sa ating Diyos na tapat. Ayan. Nasa sidetrack tayo papunta sa mga makamundong gawain. Bakit? Kasi kailangan ko itong gawin para makasurvive. Ang dami ko ng problema eh. Yun. Hanggang sa nawala na ang Diyos sa ating buhay. Hindi siya nawala. Nawala na tayo ng paningin sa Kanya. Okay, Proverbs chapter 4 verses 25 to 27. Yan, talo lang tayo sa 25. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths of your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn right or left. Keep your foot from evil. Diretso lang, 'di ba? Sabi ng Diyos, tuloy, diretso, lakad, 'di ba? Hindi ko po nakikita 'yung nasa harapan. Sa akin ka tumingin, anak, sa akin ka tumingin. Huwag kang kumaliwa, huwag kang kumanan, diretso lang, diretso sa pinapagawa ko. Amen? Amen. So keep your foot from evil, ha? Huwag po tayong papadala sa tukso na dito ka muna, magtrabaho ka muna. May intindihan naman ni Lord 'yan. 'Di ba? Okay lang, sige, diyan ka muna. Kung family first, di ba? Ayaw naman ng Diyos na mapabayaan mo yung pamilya mo. Wag na kayo mag-church. Pagka okay na lahat, tsaka na lang kayo bumalik sa church. Wag ganon. Diretso ang tingin. Sabihin sa katabi, diretso ang tingin. Sa Diyos mag-focus. Yan. Sa Diyos po tayo mag-focus. Stay focused and do not be distracted. Isang sample po dito, isang kwento po is si Peter, di ba po? Yung naglakad siya sa tubig kasama ni Kristo. Alam niyo po yung kwento? Di ba? Anong nangyari? Sabi niya, Panginoon, sama ako. Sabi niya, di ba? Sama ako, lakad din ako. Doon tayo sa buhay na maganda. Sama ako, Panginoon. Di ba? At naglakad siya. Nakalakad talaga siya sa tubig. Kaya lang, ang daming alon. Dumating yung bill ng kuryente. Natingin siyang ganun. Tapos, dumating yung tuition daw ng anak. Natingin siyang ganun. Tapos, maintenance sa sasakyan. Natingin siyang ganun. Tapos, ano pa nangyari?
mawawalan daw ng trabaho si Mr. Natingin siyang ganon. Anong nangyari? Katitingin niyang ganon, nag-umpisa na siyang lumubog. Di ba? Pero andyan ang Diyos, nakatingin sa kanya. Andyan si Jesus, kinuha siya personally. Di ba? Wow, personal yun. Kasi sa mga tuwid, pwede naman niyang gawin ganon. Pag ganon niya, tumaas ulit si Peter. Di ba? Pwede naman ganon. Pero hindi, inabot niya personally. Bakit? Bakit? Our God is a personal God. Amen? Amen. Personal kanyang tutulungan, personal kanyang hahanguin sa mga problema mo. Tingin ka lang sa kanya. Yes, nandiyan yung mga problema. Buwan-buwan naman darating yung bill ng kuryente. Taon-taon naman habang nag-aaral yung anak mo, may tuition talaga, di ba? Habang may sasakyan ka, may maintenance naman talaga, di ba? Pero ano man mangyari, nandyan man lahat yan, buwan-buwan, kinsenas, katapusan, nandyan yan. Araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, nandyan din ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Focus. Yan. Focus tayo sa ating Diyos na buhay. Yeah. Focus our eyes on God. Keep on doing what God is telling us to do. Huwag bibitaw. Amen? Amen. Sabihin sa katabi, huwag bibitaw. Sa kabila naman, huwag bibitaw. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So, number 3. Yan, malapit na po tayong matapos. Number 3, ano po ulit yung una? Always put God first. Okay? Kapag hindi na alam ang gagawin, tandaan po natin yan. Always put God first. Number 2, stay focused on God's ways. Lahat, focus tayo sa pamamaraan ng Diyos. And number 3, obey God's commandments. Yeah. Verse 12, yan. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Josadak, the high priest, and the whole remnant of people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him, and the people feared the Lord. So anong ginawa nila? For 14 years, wala namang nangyayari. Pinadala si Haggai, sinabi sa kanila, Nak, usap tayo. Ano bang pinagagawa nyo? Sinimulan nyo, pero hininto nyo, hindi nyo tinuloy. Diba? O sige, ganito naman. Akyat ulit kayo, kuha ulit kayo ng mga kahoy. Ituloy natin. Anong ginawa nila? The people obeyed the voice of the Lord, their God. Diba? Sumunod sila. And alam natin yan. Diba? Obedience brings blessings. Diba? Nasa pagsunod ang pagpapala. So, sumunod sila. And isa rin po itong palatandaan na mahal natin ang ating Diyos na buhay. Ano pong verse natin dyan? John chapter 14 verse 15. Maikli lamang po. If you love me, you will obey my commandments. Kung mahal mo ko, susundin mo ang mga utos ko. Kung mahal niyo ang Diyos, kung talaga sa Diyos kayong titiwala, susundin nyo ang kanyang mga utos kahit everything else doesn't make sense. 'Di ba? Wala na nga akong makain, 'di ba? Wala na nga kaming benta ng Lunes hanggang Sabado, magche-church pa rin ng Linggo, kahit it doesn't make sense, sumunod ka. Bakit? Ang Diyos ang nangako. Again, iba ang isip ng Diyos sa isip mo. Iba ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan mo. Kung tingin mo imposible, sa Diyos walang imposible. Amen? Amen. Tuloy lang. Sumunod lang tayo sa pagsunod sa kanyang mga utos. Bakit? Bawat utos naman may kalakip na pangako. And again, ipaalala mo sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos natin ay tapat. Di ba? Siya'y laging sapat, hindi nagpapabaya. Amen? Di ba? Pwede natin ulitin, kantahin ulit yon. Pero tatakbo yung oras natin. Tandaan natin, ang Diyos ay tapat. Siya'y laging sapat. Diba? Parang sa kanya masabihin, sa kanya tugma yung ikaw lang sapat na. Yan. Yan. Ang Diyos lang sapat na. Amen? Sige pa, balakpakan natin ang Diyos. Amen. Yan. Kapag sumusunod ka sa Diyos, ikaw ay makarios. Amen? Amen. Alam po natin, ito yung verse natin. Diba? Ito yung pinaka-verse natin ng makarios. Ano po yon? Luke chapter 11 verse 28. He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Ginawa, di ba? Super blessed ka niyan. Kapag pinakinggan mo, tapos ginawa mo din. Lalo na kapag ginawa mo ng
tuloy-tuloy, hindi 2 years lang, tapos 14 years kang hihinto, tapos tutuloy ka ulit. Hindi, magpatuloy ka lang, di ba? Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. And alam niyo ba, for context, saan po siya ikinukumpara? Sabi nila, blessed is the woman who nursed you, di ba? Parang sobra namang pinagpala yung nanay na nag-alaga sa'yo, nagluwal sa'yo, nag-nurse, nag-alaga sa'yo. Sabi ni Jesus, hindi. Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Wow, di ba? Mas blessed ka pa daw kapag nakikinig ka, tapos ginagawa mo ang kanyang mga salita. Hindi ka lang basta blessed, super blessed. Amen? Ayun yun sa gilid, oh. Hindi natin tinatanggal yan, nandyan yan. Sige nga, deklara ulit natin. In 3, 2, 1, go. In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Ayan. Sa 10 taon na pagdedeklara po ba natin na yan, may nabago na sa inyo? Amen. Amen. Marami pong buhay na patotoo. Nakakasabi ng Macarius, Macarius. Pero hindi lang po kasi sabi yon. May kasama pong gawain yun. May kasama pong pananampalataya iyon, di ba? Nagpapatuloy pong makinig, nagpapatuloy na sumunod kahit na mahirap. Amen? Amen. And anong kapalit? We are indeed super blessed. Sobrang pinagpala and happier than happy. Amen? Amen. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Sabihin nga sa sarili, I am Macarius. Ayan. Tanggapin natin yan araw-araw. I am Macarius. Amen? Super blessed and happier than happy. Ayan. So, last na po. Last point po natin. Pang-apat. Ayan. How to avoid getting sidetracked. Ulit-ulitin ko po. Number 1, always put God first. Again and again, pag hindi na alam ang gagawin, kung hindi na alam ang uunahin, put God first. Amen? Number 2, stay focused on God's ways. Yan. Number 3, obey God's commandments. And number 4, walk with Jesus. Ayan. So, ito po yung pinaka-importante. Lumakad tayo kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Verse 13 po. Then Haggai, the Lord's messenger, gave this message of the Lord to the people. I am with you, declares the Lord. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, son of Josadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God. Imagine, maganda pong pakinggan, di ba? Sinabi ng Lord sa kanyang mga people, I am with you. Pero kung babalikan po natin yung storya, mas ma-appreciate po natin to. Bakit? 14 years nilang hindi ginalaw yung temple, di ba? In 14 years, sila, ako muna. Diba? 14 years po nilang ginawa yun. Pero sa kabila nun, di ba, nung nakita ng Diyos na wala nang pinapahinatnan, wala nang nangyayari sa buhay nila, lumapit siya yung lumapit. Sabi niya, Nak, usap tayo. Ano bang mga pinagagawa niyo dyan? Di ba, wala nang nangyayari? Di ba, sige, start tayo, build ulit natin yung temple ko. Tapos ito yung sabi niya, I am with you, kasama niyo ako. Di ba? Sabi, anak, tabi mo, ako na. Parang ganon, di ba? Tatrabaho ka dyan, tabi mo, ako na. Punta ka muna sa church, di ba? Parang ganun sabi niyo, I am with you. Kasama niyo ako. Nak, tama na, mapapagod ka lang. Halika, ako naman, sama mo naman ako, di ba? Andito ako, tulong tayo, sama mo ako. Amen? Amen. Isama po natin ang ating Diyos na buhay sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen. Walk with Jesus. Yan. Ito din po ang sabi sa Colossians, yan, chapter 2, verses 6 to 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, sa Kanya, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, ganyan dapat, di ba? Just as you receive Christ Jesus, continue to live your lives in Him. Pero tignan niyo yung kasunod, rooted, di ba? Rooted and built up in Him, di ba? Dapat nakaangkla tayo na, kumbaga nag-ugat na, di ba? Ang puno kapag nag-ugat, mahirap nang bunutin, di ba?
Ang halaman kapag nag-ugat, buhay yan. Di ba? Alagaan mo lang, buhay yan. Di ba? Madali pang bunutin, pero pagka yung maliit na halaman na yun, naging puno, wala na, hindi mo yan matitibag. Amen? So, let us have a faith gaya ng isang mustard, di ba? Napag-usapan natin. Hindi yun yung mustasa dito, di ba? Yung mustard na yun is yung puno na malaki. Ganun lang kaliit na faith, di ba? Pag pinanghawakan natin, pag tinayuan natin, pag yan nag-ugat, may isang punong matibay, hindi matitibag ng kaaway. Amen? Amen. Yeah. So, magpatuloy lang and overflowing with thankfulness. Huwag natin kakalimutang magpasalamat. Amen? Ayan. Lagi ko nga nababanggit, di ba? Lagi kasi tayo nag-expect ng big things, di ba? We have a big God. Amen? Kaya naman, we can expect big things talaga sa ating mga buhay. Miracle kung miracle, di ba? Pero katitingin natin sa mga big things, nawawala na yung mga small things. Hindi na natin nakikita, di ba? Hanap ka ng hanap sa 1,000,000, ginising ka naman ng Diyos ngayong araw. Di ba? Gusto mo, bigyan ka ng 1,000,000, bukas wala ka na. Ayaw, di ba? Hanap ka ng hanap sa 1,000,000, ginising ka naman, di ba? Mas importante ang buhay. Tingin tayo sa maliliit. Amen? Amen. At kung tutuusin, yung mga tingin nyong maliliit na bagay na yan, sobrang laki niyan. Amen? Wala kang sakit, maliit na bagay, magkano magpa-ospital. Di ba? Malakas ka, di ba? Nakakapagtrabaho ka, maliit na bagay, malaking bagay. Yung iba hindi na makapagtrabaho kahit gusto. May gastusin ka pambayad, may bill ka ng kuryente, maliit na bagay, magpasalamat ka. At least may bill ka kasi may kuryente ka. Yung iba walang kuryente. Amen? Amen. Diba? Dumadating yung bill ng tuition ng anak mo, magpasalamat ka kasi nakapag-aral yung mga anak mo. Yung iba hindi. Amen? Diba? Yes, pwede tayong mag-expect ng malalaking bagay, big things, great things from our great God. Pero huwag nating i-overlook yung mga maliliit na bagay. Amen? Amen. Yan. Sige po. Yan. Wala ka kung wala si Kristo. Tandaan niyo po yan. And I would like to share to you this na napakinggan ko. I think this is from Pastor Dennis C. ng Victory. Yan. Ito yung binigay niya. Binigay niya po yung equation na to. Ito. Next po, everything minus Jesus equals nothing. Yan. Nasa iyo man ang lahat, 'di ba? Everything makuha mo man lahat. Makuha mo man lahat. Mayaman na mayaman ka, mansion kung mansion. Super duper laki ng bahay mo, ang dami mong kotse, 'di ba? Ang dami mong sasakyan, pero kung wala si Jesus, you have nothing. Amen. Amen. Kaya po lagi nating tatandaan kung may Kristo tayo, panalo na tayo sa buhay. Amen? Amen. Hindi man dito, di ba? Hindi man dito, meron pa tayong buhay. Di ba? Meron pa tayong buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Meron pa tayong buhay sa langit. Amen? Yan. So, kung everything minus Jesus is equals to nothing. Ayan. Everything minus Jesus is equals to nothing. Di ba? Kung nasa iyo man ang lahat, pero wala si Jesus, nothing. Pwede nating ayusin yan. Pwede nating baliktarin yung equation. Di ba? Pag sa algebra, pag ginanon mo, makukuha mo din yung sagot. Di ba? Ganon din. Diba? Parang 2 plus 3 is equals 5. Di ba? Kung 5 minus 2 is equals 3 pa din. Di ba? O sige, baliktarin natin. Next po. Ayan. Ito yung tandaan yung equation. Next po. Ayan. Nothing plus Jesus equals everything. Ganon din yan. Binaliktad mo lang yung equation. Walang-wala ka man ngayon, pero meron kang Jesus, nasa iyo na lahat ng bagay. Amen? Sige po, palakpakan po natin lang Diyos. Yan. Wala ka man ngayon, feeling mo lang yun, wala ka. Pero marami kang meron na hinahanap ng iba. Masaya ka, happier than happy ka. Amen? Amen. You have everything. Masaya ka, di ba? Yung iba, ang daming anong mga wala ka, pero hindi sila masaya, di ba? Talo din sila, di ba? Yan. The truth is, we will all lose focus. Di ba? Gaya nga ng nasabi ko, natural human tendency yan. Mawala tayo ng focus. Matitisod tayo, we will stumble and fall every now and then. We may even get sidetracked. Mawawala tayo talaga sa alay, mawawala tayo sa daan for a while.
and possibly even hurt, 'di ba? Masasaktan tayo. But what joy it brings to know that when that happens, ano man mangyari, abutin ka man ng 14 years, 'di ba? Na hindi gumagalaw, God will always be there to pick us up. Tend to our wounds, gamutin yung mga sugatan nating puso, give us courage to trust Him and strength to begin again. Diba? Even when we get sidetracked, God will always help us find our way back if our eyes is focused on Him. Yes, mawawala ka, pero tandaan mo, ang Diyos natin hindi nawala. Gusto ko lang pong balikan yung kwento ni Peter. Diba? Ano nangyari? Nawala yung focus ni Peter kay Lord Jesus. Pero ano po ba yung pwede pa nating makita doon? Nung lumubog siya, si Jesus, hindi nawala yung focus niya kay Peter. Alam niya na lumulubog, di ba? So, ano man nangyayari sa ating mga buhay, mawala man yung focus natin sa Diyos, ang Diyos natin laging nagdyan, lagang nakatingin, nag-aantay, balik ka na, di ba? Hindi dahilan na isang taon ako hindi umattend, ayaw na sa akin ang Diyos. Hindi. Hinihintay ka lang niya, balik ka, di ba? In fact, iniintay ka nga niya, gumagawa nga siya ng paraan para bumalik ka, di ba? Naalala mo nung napadaan ka sa church, natingin ka, tapos merong kurot sa puso, ako yun, tinatawag kita. Diba? Balik ka lang. Diba? Hindi dahilan na 2 years po akong nawala, nagtrabaho po kasi ako, nahihiya na po akong bumalik. Wag, balik ka. Laging nandyan ang church para sa'yo. Laging nandyan si Jesus para sa'yo. Amen? Amen. Amen. Yun, sila 14 years, di ba? Yung iba nga, mas matagal pa doon. Ikaw, last Sunday lang din naka-attend, nahiya ka na agad. Balik ka. Amen? Amen. Yan, balik ka agad. Ano pa kung kasama natin si Lord? Eto, tandaan po natin. Tingnan po natin kung gaano. Tignan po natin yung magnitude ng verse na ito. John 16:33, I have said these things to you, that in me, you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. So kung titignan nyo, lagi naman natin naririnig yung verse na yan, I have overcome the world. Diba? Pero tignan nyo yung magnitude kung gaano katindi, kung pinanghawakan nyo yan. Kung nasa atin si Kristo, napagtagumpayan mo na rin ang mundo. Amen? Ano mang gawa ng kaaway, hindi magtatagumpay sa iyo. Amen? Bakit? Tapos na yan sa krus ng Kalbaryo. Diba? Dahil may Kristo ka, lahat ng kapangyarihan ni Kristo nasa iyo. Kaya mo mag-rebuke ng kaaway. Amen? Kaya mo i-rebuke yung kaaway. Diba? Hindi lang yon, diba? Dahil nasa iyo si Jesus, you are saved. Amen? Dahil nasa iyo si Jesus, you are secured. Amen? Dahil nasa iyo si Jesus, you are healed. Amen? Dahil nasa iyo si Jesus, you are rich. Amen? Dahil nasa iyo si Jesus, you are victorious. Amen? At dahil nasa iyo si Jesus, you are Macarius, super blessed and happier than happy. Amen? Amen. Tatandaan po natin yan. Pag nasa iyo si Jesus, panalo ka na. Amen? Wala ka nang ibang hahanapin pa. Amen? Amen. So, quick recap lang po. Ayun na po pala. Tapos na po pala. Ayan, masyado tayo nadala. Quick recap lang po. Yan. How to avoid getting sidetracked. Una, always put God first. Pangalawa, stay focused on God's ways. Pangatlo, obey God's commandments. Pang-apat, walk with Jesus. Again, kahit makalimutan nyo, ang haba ng number 2, number 3, number 4, kalimutan nyo lahat, wag lang yung number 1. Pag hindi na alam ang gagawin, pag hindi na alam ang uunahin, always put God first. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya lang po, ano po ang ating Macarius Challenge? Yan. Macarius Challenge po is, yan, check your hearts and always put God first. Again, sa paglilingkod natin at pagsakad natin sa mundong ito, puso ang puhunan. Kaya naman, always check your hearts. At ano man ang mangyari, put God first always. Amen? Amen. Hallelujah. Shall we pray? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, sa umagang ito na pinangkalog niyo sa amin. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like Sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching.
Stay super blessed and stay Macarius!